Dati, pasaway ako sa mother ko. Kahit na nag-iisa na lang siya na nagpapalaki sa aming magkakapatid. Hindi ko natutunan na mahalin siya. Kasi, alam mo yun, yung lagi siyang nasa work niya. Simula yun, natuto akong makipagbarkada sa iba. At the age of 13, natuto akong manigarilyo. Iba kasi, maangas kang tingnan pag naninigarilyo ka. Sa pag-aaral, bulak-bulero ako. Di ako pumapasok ng school. Pumupunta na lang ako ng mga malls. Tapos kasama yung mga ilang barkada ko. Naging repeater ako ng third year high school. May sinalihan din ako na 3 gangs sa lugar namin for protection. Parang lumit yung mundo ko. Kasi daming kaaway, ganun. Minsan naranasan ko na rin yung mga makipag-riot sa ibang grupo. Dahil sa tropa, natuto akong uminom. Gabi-gabi, kumukupit ako sa mother ko para lang may pang beer house ako. Umuwi ako ng bahay ng lasing at wala sa sarili. Sinubukan ko rin gumamit ng marijuana. Masaya ako sa ginagawa kong yun. Wala akong pakialam sa pamilya ko. Actually, di ko gusto talaga magrebelde. Malakas kasi ang influensya ng environment kasi sa akin. Broken family ako. Lumaki ako ng walang ama. Hinahanap yung puso ko na yung pagmamahal ng isang ama. Parang gano'n. Nakita ko sa ibang kaibigan ko yung pagmamahal na hinahanap ko. Bago ako maging Christian, dumaan muna ako sa matinding proseso. Nagsimula ito nagkaroon ako ng sugat sa may pinaka-sensitive area ng katawan ko. Dahil sa naranasan kong yun, natuto akong mag-pray. Talagang umiyak ako kay Lord na hinihingi ko yung healing. Tapos yun, time na yun, si Mama, katatapos siya ng mag-encounter nun, kinumbinsin niya ako na sumali. Sumama ako sa retreat na yun. Kumikilos na pala ang Lord sa buhay ko. Yung time na yun, nagkaroon ng miracle healing yung sugat ko. Ang pinaka-memorable moment na hindi ko makalimutan sa camp na yun, yung may shinare yung pastor dun sa camp na yun. Kinamumuyan niya yung ama niya. Tapos, dumating ang time na na-meet ng pastor na yun si God. Natutunan niyang patawarin yung father niya. Nung shinare ng pastor yun, nag-impact sa akin yun kasi unang naisip ko yung mama ko na hindi ko binigyan ng halaga yung mga ginawa niya. Nung time na yun, kinampisan ko kay Lord yung mga kasalanan kong ginawa. Gusto ko na talagang baguhin yung buhay ko. Tinanggap ko si Jesus sa puso ko as my personal Lord and Savior. Yung emptiness ko sa heart, parang pinuspos niya yun. Mahal tayo ni Jesus Basta ibigay mo lang sa kanya yung puso mo. After the camp, nagkaroon ng malaking pagbabago ang buhay ko. Kung sa sarili ko, kung tatanggalin ko yung mga yon, yung mga bisyo ko yun, hindi ko matatanggal yun But with God, all things are possible with God. Nakakuha na ako ng mataas na grades after ng camp na yun. Nagsimula na ako magbasa ng Bible. And pray everyday. Nagulat yung mga kaibigan ko. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Akala nila gagawin ko pa yung mga dati kong ginagawa. Lahat na yun sinurrender ko na kay Lord. Nagkaroon din ako ng magandang relasyon sa pamilya ko. Papasalamat ako sa kanya.